Correct! Sabi na, iba talaga kapag nasa probinsya. Madali ang angling at shots dahil walang skyscraper sa balakid sa scenes. Bawi, halika dito. Eh? Si Tia Marta yun ah. Tia Marta, nandito ako! Anong ginagawa mo dito sa liblib at sa ganitong oras? Akala mo'y makakapambiktima ka, no? Ha? Ay, teka lang naman. Sino ka ba nanunutok ka ng baril? Nangungula ako ng pictures para sa weblogs namin. Tama! Taong 1999 hanggang 2000 nang maging in-trend ang mga weblogs, personal homepages at online diaries. Nakisabay din ba kayo sa mga ganitong gawain? Tungkol saan ang mga sulatin ninyo? Saang web hosting sites kayo nagsusulat noon? Nag-on-site data gathering din ba kayo? Anong mga kakaibang karanasan ang dinanas ninyo para lang makapaghatid ng quality na impormasyon sa mga readers nyo? Comment nyo naman sa comment section at sabay-sabay nating balikan ang mga yugtong yon ng dial-up internet. Yan ang aming mga pambungad na katanungan sa inyo para sa ating upload ngayon. Dahil yan ang dahilan kung bakit umuwi si Maui sa lugar nila, kung saan nagkaroon siya ng kakaibang karanasan na may kinalaman sa aswang. Samahan niyo kami sa pagbabasa ng kanyang liha mula umpisa hanggang katapusan para malaman natin ang buong pangyayari. Heto ang laman ng kanyang sulat. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, ako po si Maui. Nung kabataan ko, mas kilala ako sa tawag na DJ Au sa airwaves ng aming university radio. Ipinanganak ako sa probinsya sa isang baryo na kung tawagin ay San Isidro. Pero nang makakuha ng maayos na trabaho ang mga magulang ko sa Caloocan, ay sa syudad na kami na malagi. 15 years later, 25 years old na ako noon. Taong 2000 nang maging parte ako ng isang grupo na namamahala ng homepages sa GeoCities, Angel Fire at Tripod. Ang main focus namin ay mga folklore at mga kakaibang kaganapan na hindi kayang lubusang ipaliwanag ng siyensya. Rotating ang roles namin at hindi kami bastang naglalagay ng kung ano-ano. Kailangan may actual basis at source. Kaya naman, nung ako na ang kailangan mag-contribute, ay minabuti kong umuwi sa San Isidro para kausapin ang kapatid ng lola ko sa tuhod na maraming alam sa mga kakaibang bagay. Pero sa halip na istorya ang makuha ko, muntik nang ako ang maging kwento. Balutin niyo ang katawan! Aaralin ni Aleli yan. Magdala na din kayo ng sandata ninyo. Hindi tayo nakakasigurado kung may kasama bang isang yan. Baka mamaya maging laman dyan pa kayo. Ayos ka lang naman siguro, miss. Hindi ako okay. Hanggang ngayon nanginginig pang tumbong ko dahil sa takot eh. Hindi nakakatawa yung ginawa mo sa akin. Sa tanang buhay ko, nung nagsi-COCC lang ako natutukan ng barel. At for your information, wooden rifle lang yon. Pasensya ka na. Walang amount ng pasensya makaka-excuse sa ginawa mo. Paano na lang kung itinulak ka ng demonyo, di wala na ako? Ang pangit ang kamatayan ko. Wasak yung mukha. Di ba alis sana kung kayang i-restore ng morgue yung mukha ko? Nag-iingat lang ako. Isa pa, hindi ka namin sinaktan. Sa panahon ngayon, hindi mo masasabi kung sino ang sino. Anong sinong-sino? Isa ka ba dun sa mga weirdong naniniwala na nangingidap ang aliens? O kaya nabubuhay ang patay mula sa mga libingan nila at nangangagat para makapang-recruit? Patingin ka na kung ganun. Sabay na tayo. Grabe kang high blood, oh. Di kaya may rabies ka? Grabe ka namang magalit. Nag-sorry na nga ako eh. Ah, rabies! Kapag ako naulol, una kitang kakagatin! Kala naman niya nakakatakot siya. Ang cute kaya niya. Anong sinasabi mo dyan? Huwag kang bubulong-bulong para kang lulombo. Sabi ko, kanina pa kumakaway yung lalaki dito. Doon ka ba sa van ng puti nakasakay? Aalis na yata kayo. Hay, naku, Kuya Ted! Sa wakas, natapos ka na sa ginagawa mo. Tara na! Bago pa mapagtripan ng trigger-happy na lalaki itong pagmumukha ko bilang target practice. Miss, ako si Tommy. Wala Ikaw akong pake. Pinagdati dito sa San Isidro. Sariwa pa rin ang hangin. Nagahalong amoy ng mga puno. Basang lupa at mga damo. Nakakatuwa naman. Namiss kong ganitong hangin ng probinsya. Ikaw ba na hindi nagbabago, Bawi, iha? Ang dami po pa rin bitbitin kahit saan ka pumaroon. Ikatutuwa ko kung tandaya na dito ka na mananatili.
Tia Marta, para to sa gagawin kong research sa lugar natin. Alam mo na, parang cross-referencing. Kailangan mo ba talagang bitbitin ang mga yan para lang dalawin ako? Para wala akong malimutang itanong sa inyo. Siyempre gusto ko malaman ng mga tao ang tungkol sa kaalaman nyo, ang mga sinaunang paniniwala. Tapos ang ilalagay ko na source ikaw, Tia Marta. At siya bata pa rin ang tawag mo sa akin. Hindi kang bata ka, abay lola mo na ako sa tuhod. Sorry na po. Nakasanayan ng gawa yung pong naririnig kong tawag sa inyo ni Mami. Ay nako, ang mami po talaga. Lola na niya ako. Kita nung tsahin na ako ng nanay ng mami mo. Kuy, pabayaan na. Abutit di ako tunog matanda sa paraan ng pagtawag do sa akin. Kahit 72 na ako. Aba, sino yung kagandang bata na kasama nyo, Nanay Marta? Ay, nako, Nena. Pumaridi ka. Tignan mong alaga mo, oh. Lumaking kay ganda. Maui? Abay, si Maui ka nga. Eh, lalo kang gumanda. Hiyang ka sa syudad. Namiss kita, Ate Nena. Buti nandito ka pa din kasama ni Tia Marta. Abay, kay daming gamit naman yan. Dito ka na ba ulit titigil sa San Isidro, Maui? Hindi po. Baka magtagal lang ako ng konti, pero babalik din po ako sa Caloocan. May trabaho po ako doon at nandun ang team namin na namamahala ng personal pages sa iba't ibang sites. Ay nako, hindi ko na iintindihin yung mga ganyan. Pero mukhang tungkol yan doon sa internet, ano? Oho, ganun na nga, Ate Nena. Ay siya, kung ano man yan, masaya kami ng Tia Marta mo na bumalik ka kahit pansamantala. Masyadong naging tahimik ang bahay nung wala ka para magkalat at magingay. Maui, yan na ba ang lahat ng gamit mo? Opo, O siya, babaya mo na ipasok yan, Ted. Dumiretso ka na sa kusina at may nakahandang mainit na pagkain doon. May bulalo din. Tayo ay pumasok na din. Tia Marta, teka lang ho. Maui, iha. Anong problema? Bakit titig na titig ka sa bahay? May napansin na ako. Bakit puro metal bars na ang mga bintana at pintuan natin? Bakit ang daming lock? Naka-deadbolt at doorknob na nga eh. May ekstrang 3 paka pa. Tsaka parang ang tahimik ng paligid. Wala na ba mga bata dito? Kagaya ng ibang lugar, nagbago din ang mga bagay-bagay dito sa atin. At hindi lahat ay mabuti. Halika na sa loob, iha. Ipapaliwanag namin lahat sa iyo. Pero hindi dito sa labas. Doon tayo sa loob kung saan ligtas. Hindi ko masyadong binigyang pansin yung huling sinabi ni Tia Marta. Tipong, okay, baka nauuso ang nakawan. O kaya nabalita ang may mga presong nakatakas at huling namataan malapit sa San Isidro. Pero matapos kaming makapaghapunan, napansin kong nagsasabit ng bawang sa mga bintana si Ate Nena. Panay din ang budbud ni Tia Marta ng asin sa mga pasimano. Pasimple akong sumilip sa bintana at nanibago sa katahimikan ng paligid. Hindi magulo ang San Isidro pero masaya ang lugar na yon. Buhay. Yung tipong kahit hating gabi na may nararamdaman ka pang gumagalaw. Kaya naman, hindi ko napigilang magsalita. Maui, dito tayo sa salas. Medyo malamig dito. Oo nga po, ang banas eh. Babaya ka na umakyat sa kwarto mo. Hayaan mo munang tumagal-tagal na sindido ang aircon para malamig mamaya pagtulog mo. Ang lambot pa din itong sofa. Kahit ang ayos itong salas, ganun pa rin. Pero bakit parang may kakaiba na yata, Tia Marta? Bakit pakiramdam ko sobrang tahimik ng paligid? Parang nagtago ng lahat pagkagat ng dilim. Dahil yun ang totoo, iha. Nagtatago kami. Dahil may mga bagay, mali. Mga nilalang na basta na lang naguguha ng mga tao dito. Hindi na mahalaga kung bata o matanda. Ang mahalaga ay masunod ang tawag ng dilim. Teka.
Sinasabi niyong may mga aswang dito? Na hindi sila parte lang ng panakot yung mga kwento sa amin? Para wag naming iwan ng mga gulay sa plato para matulog kami ng maaga? Hindi na kumibo si Tia Marta. Bahagya siyang umalis sa pagkakasandal sa kanyang pagkakaupo at tinapik-tapik ang hita ko. Pagkatapos ay sumandal ulit siya. Inuga-uga ang tumba-tumba at pumikit. Ilang minuto pa akong nanatili sa sala bago ako nagsabing aakit na ako para matulog. Nung nasa kwarto na ako, ay hinagip ko ang dala kong notebook na sadya kong binili para sulatan ang mga makukuha kong impormasyon sa San Isidro. Nang matapos ako ay pabagsak akong tumihaya sa kama ko. Sa namimigat kong mga mata, umusal ako ng dalangin na sana ay base lang sa haka-haka ang takot ni Tia Marta. Pero pagdating ng umaga, Deda, ano ba na mag-igay yan? Aga-aga pa nakakaya kay Maui. Baka tulog pa ang bata. Hina-hinaan nyo naman ni Vicky ang mga boses nyo. Naku, Nanay Marta, pasensya na po. May masamang balitang hatid itong si Vicky. Magandang umaga po, Nanay Martha. Pero sa dala ko pong balita, ay mukhang hindi gagandang umaga niyo. Ano ba yun, Vicky? Yun ho kasing inaanak ni Katinong, yung taga Masbate, nadali din kagabi. Ay, naku po. Yung mahilig mabigtas ng aratilis malapit sa sukal. Yun na nga po. Lumabas na po kahapon pakapananghalian. Ayun po. Naghapon at gumabi na, hindi umuwi. Ngayong umaga, kabiyak na lang ng tsinelas na may bahid ng dugong nakita. pagkarinig ko noon ay napabalikos ako ng bangon. May nangyaring masama. At right after pa na nakauwi ako. Dali-dali ako nagpalit ng damit at lumabas ng kwarto ko. Pagbaba ko ng hagdan ay nabuglawan ko sa sala si Tia Marta, Ate Nena at ang kababata ko si Vicky. Tia Marta, ano nangyari? Narinig ko pong usapan niyo kanina. Walang Diyo. Sabi na eh. Gising ka na at bababa ka na para makiusyoso. Ay, naku, iha. Pasensya ka na sa igay. Alam ko pagod ka sa biyahe. Okay lang po. Huwag niyo na alalahanin yon. Natural lang ganun na ingay, lalo't may nangyaring masama. Hindi mo man lang ba ako kumustahin? Kumusta ka, Vicky? Lalo kang gumanda. Sus, nambola ka pa. Ano bang gumanda? Heto nga't lalong naging pisngot ang ilong. Ikaw tong talaga namang pinanindigan ng pagiging masko mo. Papasa ka ng artista sa forma ng mukha mo. Dinadaan ko lang yan sa kolorete. Kita mo laki-laki ng mata ko, oh. Ay, oo. Tama ka naman dyan. Ako ay makasingit na sa inyong dalawa. Ano nang lagay ni Katinong? Ayos lang ba yung matanda? Heto na nga po, inay. Pupuntahan ko't bibigyan ng gamot sa alta presyon. Aba pumalo daw po ng kay taas, sabi nung anak. Duman lang ako din para ipaalam sa inyong masamang balita. Sandaling nagpaalam sa amin si Tia Marta at Ate Nena. Balak nilang magpadala ng pagkain para kay Katinong. Ako naman ay tumakbo paakyat sa kwarto ko at kinuha ang tape recorder, camera at notebook ko. Pagbaba ko ay namataan ko si Vicky na nakaupo sa porch. Pinuntahan ko siya dun. Minsan mong nabanggit sa sulat ang tungkol sa kakaibang nangyayari dito sa atin. Binanggit din ni na Ate Nena at Tia Marta kagabing sitwasyon dito. Pero hindi ko akalain ganito na. Matagal ka nang nawala dito, Maui. Marami na ding nagbago. Bakit ka ba bumalik dito? Para gawin kaming amusement kagaya ng mga peking Serena at Shokoy sa perya? Uy, wala akong ganung balak, Vicky. Umuwi ako para kumuha ng impormasyon kay Tia Marta. Para makilala ng ibang tao ang mga sinaunang kaugalian natin mga Pilipino. Kung ganun, kunin mo ang impormasyon at umalis ka na. Hindi namin kailangan dito ang media na gagawing segment sa isang TV show na pang Halloween ng San Isidro. Maraming buhay nang nawala dito para gawin pa kami katatakutan. Sorry, Vicky, kung yun ang dating ng presensya ko dito, ha. Vicky, anak. Bakit inaaway mo si Maui? Naiintindihan ko na sobra ng pressure na nararamdaman mo sa mga nangyayari sa lugar natin. Pero tama bang pagbuntunan mo ang kababata mo?
Nung bata pa ako ay naging yaya ko si Ate Nena, kaya ate ang tawag ko sa kanya. Anak niya si Vicky, nakababata ko at tinuring na rin namin silang kapamilya. Bata pa kami sadyang mainitin ang ulo ni Vicky. Sa mga pagkakataon na nagmamaktol siya, ang tanging ginagawa ko ay pakinggan siya. Dahil kapag nailabas naman niya lahat, kumakalma na siya at humihingi ng sorry. Ayun kung trip niya. So ayun nga, inabutan kami ng nanay niya sa ganong eksena. Nagsorry naman agad si Vicky nung masermonan. Pasensya ka na sa akin, Maui ah. Ang dami lang talaga kasing problema ngayon sa San Isidro. Napatama pang ako ang nakadestinong social worker dito ngayon. Okay lang. Kung ako din naman ang nasa katayuan mo eh. Teacher ka na ngayon. Kung ikaw ang kumuha ng education course, hindi makapasa-pasa sa licensure exam eh. Bopols kasi. Kaya eto, nalaglag na lang sa pagiging social worker. Magkasilbi naman kahit paano, di ba? Huwag kang ganyan. Singrangal ng pagiging teacher ang pagiging social worker. Sabi nga di ba, minsan ang kabiguan ay hindi tanda ng kapalpakan. Kadalasan, redirection yun sa kung saan tayo mas mapapabuti. Ay, naku, Maui. Hindi ka pa rin nagbabago. Natutuwa talaga ako sa pagiging positibo mo. Kung sana'y ganun lang kasimple ang aming sitwasyon dito. Nung mga bata pa kami ni Vicky, madalas naming marinig na panakot ng matatanda sa amin ang aswang. Na kapag nagtigas kami ng ulo kukunin kami ng mga yon pagkagat ng dilim. Pero hindi ko akalain na ang kwentong katatakutan na yon sasampal sa akin bilang isang totoong sitwasyon na kumikitil ng buhay. Sa huling sinabi ni Ate Nena ay may ilang segundong katahimikan ang namagitan sa aming tatlo. Si Tia Marta na mukhang narinig ang usapan namin ang bumasag noon. Dati, tuwing makalimang taon lang, paisa-isa ang nawawala. Hanggang sa naging kapag tumaba ang kabilugan ng buwan ng Biyernes. Pero ngayon ay kakaiba ito. Para bang may kung anong batubalani ang ating lugar at pinamugaran ng aswang. Naging buwan-buwan. Grabe naman yun. Ay, Mang Tomas! Ay talaga naman kayo pa din ang nagbuhat ng aming bigas. Ali kayo sa loob. Iaabot ko na din yung bayad. At dyan muna kayo ha. Kung lalakad na kayo ni Vicky ay sumigaw na lang kayo para alam ko. Ano ho, Mang Tomas? Wala akong alam pa din ba ang sagot nyo tungkol sa pagkawala ng nakababatang kapatid ni Tommy? Kayo lang naman ang pinakamaagang gumising dito sa atin. At malapit lang sa kubo niyo natagpuan ang sapatos ni Sheila. Vicky, ano ba? Hindi kita tinuruang maging bastos sa mga nakakatanda sa iyo. Sige na ho, Mang Tomas. Pasok na kayo sa loob. Pasensya na ho kayo kay Vicky. Bakit kayo humihingi ng pasensya sa kanya, Inay? Dapat siyang humingi ng tawad sa pagkukunwari niyang wala siyang alam. Kung sakaling magiging biktima siya ng aswang, hindi ako makikiramay. Karma niya yun. Tama na yan! Nagiging bastos ka na! Hindi kita pinilaking ganyan! Kagat ang labi na tumahimik na si Vicky nung magalit si Ate Nena. Tapos noon nagpaalam na kami at binigtas ang daan papunta sa bahay ni Katinong. Maganda sanang parte yon ng research ko pero ninote ko na lang at nilinyahan ng pula. Bilang respeto sa pamilyang nagluluksa at nangungulila, hindi ko na yon isasama sa isusulat ko para sa site namin. Ilang bahay pa ang dinalaw ni Vicky at sinamahan ko siya. Kapag may matandang nandun, nagtatanong ako ng mga alam nilang kakaiba sa San Isidro. Bagay na wala akong masyado nakuha dahil karamihan pala nang nakatira sa lugar namin mga dayo na. Gabi na nung matapos kami ni Vicky at nagsimulang maglakad pa uwi, sa daang magkabilang tabi ay masukal. Naalala ko nung maliliit pa tayo. Kalaro natin yung ibang bata. Gusto-gusto nating maglalaro ng tagu-taguan kapag bilog ang buwan at walang ulap. Wala nang magandang alaala na yun, Maui. Napalitan na ng pighati at takot. Dahil sa mga nangyayari dito. Ano yun? Ba't ang baho? Shh, shh. Dito tayo sa likod ng mga makakapal na gabi. Bilisan mo! Diyos
ko po! Anong nilalang yan? Mula sa likod ng makakapal na dahon ng gabi, ay nakita namin ang isang nilalang na parang galing sa Kilabot Comics. Isa yung bangungot na nagkaroon ng pisikal na anyo at laman. Balot ng maitim na balahibo ang buong katawan. Ang tenga at mukha ay kahalintulad sa paniki. At may buntot na parang may sariling buhay na may patatsulok na dulo. Ang kamay nun ay tatatlo ang daliri at ang paa ay parang sa malaking aso. Sa paglampas nun sa amin ay umalingasaw ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na karne at asupre. Nagluha ang mga mata ko nang magsimulang mangasim ang sikmura ko, papaakyat sa dibdib ko at sa lalamunan. Pilit ko yung pinigilan, habang pigil ko din na mapasinghap ako ng malakas dahil sa kaba. Nakasapatos na pangharabos ka naman, di ba, Maui? Oo, naka-rubber shoes ako. Mananak mo tayo para makalayo. Hindi mo ba nakita mga biyas ng nilalang na lumampas sa atin? 3 takbo natin, isang hakbang lang nun. Magiging chicha tayo kapag nagkataon. Kesa naman nandito tayo parang ulaga na nakikipagtagwan sa aswang. Boo! Parang lumipad ang kaluluwa ko dahil sa pagkagulat. Nang lumingon ako ay nakita ko ang isang lalaking tisoy na may matangos na ilong. Mamula-mulang labi at pares ng mga mata na pinakamaganda sa lahat ng nakita ko. Napaisip ako, teka, saan ko nga ba nakita ang mga ganong mata? Yung parang buhay na buhay at nangungusap. Bago ko pa naproseso ang isipin yun, ay narinig ko ang ahangin ng aswang. Kasunod ng mga pak, pak, pak na parang tunog na paputok at ang pagkalugmok ng aswang na tinataguan namin. Huwag kayong mag-alala. Mga pasadyang baril ang gamit namin. Maging ang mga bala ay ganun din. Asin ang laman yan at mga katas ng halamang gamot na pangontra sa aswang. Linisin nyo yan at balutin nyo sa bodybagang isang yan. Pipikapin yan ni Nadgreg mamaya. Si Tommy ka, di ba? Tama. Akala ko hindi mo na ako maalala. Kumusta ka na, Vicky? Long time no see. Heto, nakatambak dito sa San Isidro. Hindi makakuha ng lisensya bilang teacher. Matapos akong muntikan ng panawa ng ulirat sa paggulat ng lalaking Tommy ang pangalan, ay naging wallflower na lang ako. Habang panayang kamustahan nilang dalawa, ay pinili ko na lang na maupo sa malaking bato na nasa tabi ng masukal na tabi ng daan. Pinanood ko ang pagpulot ng mga lalaking kasama ni Tommy sa labi ng napaslang nilang aswang at nagpaalam ako sa isa sa kanila kung pwede akong kumuha ng picture. Saglit na lumapit ang pinagpaalaman ko kay Tommy at nakita kong tumango siya. Pagharap sa akin ng lalaki, binigyan ako ng 2 thumbs up. Iyon ang naging hudyat ko para sunod-sunod na pindutin ang shutter button ng camera ko. Nang matapos ako ay narinig ko magsalita si Tommy na nakalapit na pala sa akin. Journalist ka pala? Currently hindi. Pero may units ako ng journalism. Isa ako researcher at writer para sa grupo nagme-maintain ng webpage for GeoCities, Angel Fire at Tripod. Yung mga nagsusulat ng mga urban legends, folklore at myths. Oo, ganun. Pero sa amin pagpipresent ng actual places at interviews sa mga locals sa isang lugar. Mula doon, i-connect na namin yon sa existing information na kumakalat. Sabihin na nating fact-checking na din. Ang dami mo sigurong facts na nakuha dito kung ganon. Oo. Gaya ng mga dayo dito na may hobby na manutok ng baril sa tao na nangunguha lang ng picture at manggulat sa mga taong nagtatago sa aswang. Hindi ka na nagulat nung magpakilala ako. Hindi ko man alam ang pangalan nyo at hindi ko man nakita ang mukha nyo nung muntik yun ang pasabugin ng baon ng ulo ko. Obvious naman po na you're the same person dahil sa mga alipor sa dala nyo. Sana hindi mo na ako poen at nyuin. Sa tingin ko naman hindi nagkakala yung edad natin. No. It's common courtesy to respectfully address a stranger, lalo na kung mataas ang estado. Paano mo naman nasabi? Nag-dress down ka man, pero branded ang shirt mo sa logong check-like na yan. Ang jeans mo, masyadong structured and fitted. Siguradong letter D or letter L nagsisimula yan. At ang sapatos mo, may dapat pa ba akong sabihin? Yun lang? Kailangan ko pa din bang i-point out yung customized na mga armas sa dala nyo? Tsaka nasa timbre ng boses nyo na sanay kayo sa pagpapagalaw ng tao. Uulitin ko. Tommy!
Okay na daw itong mga kasama mo. Ano mang sabihin pa ni Tommy ay naputol na nang tinawag siya ni Vicky. Out of courtesy ay isinakay niya kami sa mamahalin niyang van. Hinayaan ko na sila ni Vicky sa unahan at pinili kong sa pinakalikod na ng van pumwesto. Doon sa may puwetan kung saan katabi ko ang mga gamit. Curious kasi ako at gusto kong kunan ng picture. Bagay na binigyan naman ako ng go signal na gawin. Ako ang unang inihatid sa bahay. Nagpasalamat ako at hindi ko na sila inobliga pang samahan ako. Una, estranghero naman si Tommy sa akin. At pangalawa, ang sarap ng kwentuhan nila ni Vicky. Ayokong makasira sa mood. Pagpasok ko sa bahay at tuluyan ko nang nailapat ang pinto, nagpakawala ako ng mahabang buntong hininga. Aghaba naman yan. Baka maubos ang swerte mo, iha. Mano po, Tia Marta. Pasensya na po't ginabi. Ay, kamusta si Katino? Ayun, lugami. Kataw-katawan na lang nung apo, may uwi sana. Ay, si Vicky, nakauwi na pa. Bakit hindi pa dito tumuloy? Ang totoo niyan, Tia Marta. Nang marinig ni Tia Marta ang pambungad kong linya, ay niyaya niya ako sa sala at naupo kami sa sofa. Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari, tapos i-describe ko sa kanya yung lalaking nanggulat pero nagligtas sa amin. Habang nagkukwento ako, tahimik lang siya. Nung sabihin kong sumama si Vicky dun sa lalaki tumangu-tangu lang siya. Nang matapos akong magkwento ay tinapik niya ako ng marahan sa balikat. Huwag kang mag-alala kay Vicky. Nasa ligtas siyang mga kamay. Alam ko naman po yun. Pero siyempre lalaki kasi yun eh. At puro lalaki din ang kasama. Tama si Nanay Marta. Ipanatag mong kalooban mo, Maui. Hindi ba kayo nag-aalala sa anak niyo, Ate Nena? Nag-aalala ako, pero hindi tungkol sa pagsama niya sa lalaking yon. Sabi mo, pogi, di ba? Matangkad, tisoy, may matangos na ilong, at magandang mata na parang nangungusap. Opo. Harangan mo ba ng sibat si Vicky, sasama yun doon. Kay tagal niyang hinintay bumalik ang isang yun eh. At saka isa pa, ngayong nandito ng lalaking yon, medyo makakahinga tayo ng maluwag. Ha? Bakit naman, Ate Nena? Kung siya nga ang nakasama niyo kanina at siyang naghatid sa'yo, ibig sabihin nagbalik na siya sa San Isidro para tuparin ang pangako niyang siya ang magpapalaya sa mga aswang na nagkuta dito sa ating lugar. Mukhang tinutupad na ng batang yon ang pangako niya na siya ang superhero natin. Superhero? Mersenaryo? O kahit action hero pa siya? Kung talaga nandito siya para tumulong mabuti. Dahil sa naranasan namin ni Vicky kanina, anumang tulong kakailanganin talaga ng lugar natin. Ay, dako, Maui, iha. Talagang kinilabutan ako sa kwento mo. Salamat sa Diyos at nakaligtas kayo. Mabuti at may tumulong sa inyo. O siya, tama na munang horror na usapan. Tara na munang kumain. Nainit ko na ulit ang ulam natin. Ate Nena, ano tumahangos ka? Naku, Nanay Marta, Maui, masamang balita. Ano yun, Neda? Ay, ikaw ka ikuman ba? Baka mauna ka pang mawalan ng ulirat bago mo masabi ang gusto mong sabihin. Si Mang Tomas ho. Oh, Nakuha kanina sa may palayan. Inatake ng aswang. ay Diyos ko po. Kawawa naman. Nasaan na siya ngayon? Ano naglagay niya? Hayun ho, nasa klinik. Sugatan na tulala. Hindi na makausap. Abe, yup-yup na lang ang tanging nagagawa. Takot na takot ang pobre. Makakain ng tanghalian ni Lumarga ako paalis. Sa pakiusap ni Tia Marta ay lumakad ako para dalhan ng arroz kaldo at prutas si Mang Tomas. Hindi ko dinala ang camera at tape recorder ko, respeto sa naturomang matanda. Pero pagdating ko doon ay nagkakagulo ang mga tao. Dahan-dahan akong nakisiksik sa pagitan ng mga taong nakapalibot sa pintuan at bintana ng klinik. Nang makapasok ako sa loob ay dinatnan ko ang isang eksena na parang mula sa isang pelikula. Tomas,
Bitawan mo yung hawak mo. Mag-usap tayo. Mang Tomas, ligtas ho kayo dito sa klinik. Wala hong aatake sa inyo dito. Ang aga-aga oh. Ang liwanag ng paligid. Sa gabi lang ho lumalabas ang aswang. Hindi nila mapipigilan yan. Tatawag na lang ng ambulansya o kaya ng morgue. Grabe naman. Hindi niyo ba pwedeng hilingin na makaligtas siya? O kaya makinig siya kina Vicky? Kita mo yung mga mata niya? Dilated na. Wala na yung naririnig, kundi takot niya. Yung kamay niya, hindi nanginginig. Steady lang. Desidido siyang gawin ang anumang nasa isip niya. At ginawa na nga niya! Tumawag kayo ng ambulansya! Sa kasamaang palad ay hindi umabot si Mang Tomas sa ospital. Ang scalpel na nagliligtas ng buhay sa operating table ay naging instrumento upang gilitan ng isang matandang lalaki ang sariling leeg niya. Akala ko okay ako. Nasanay ako sa madugong eksena. Mga larawan ng nilapa na kung ano. Pero iba pala kapag sa totoong buhay na. Iba yung kilabot at rimarimang dala. Nang tuluyan ng maisakay si Mang Tomas sa ambulansya, ay umalis na rin ako. Hindi muna ako umuwi. Naggala ako para maibsan yung bigat sa dibdib ko. Hanggang sa makarating ako sa Batis. Dahil 2:00 ng hapon at matingkad ang init ng araw, minabuti kong maupo sa batuhan na nasa tabi ng Batis kung saan malilim dahil malago ang mga dahon ng puno doon. Sabi na, dito kita makikita sa may tabi ng batis. San pa nga ba? Nag-aalala ko nung iwang kita. Kitang-kita sa mukha mo yung shock eh. Akala ko, nag-alsabalutan ka na at umuwi ng Caloocan. Naawala ako kay Mang Tomas. Nangilabot din ako. Iba pala talaga kapag totoong buhay na. Gaano man karami nakakadiring larawan ang nakita mo, di ka pa rin talaga magiging handa sa aktwal na pagkamatay ng isang tao. Sanayan lang yan, Maui. Ako, sa trabaho kong ito bilang social worker, ilang beses na akong nakasaksi ng kamatayan. Iba't ibang uri pa. Ilang sandali akong nanahimik. Ninamnam ko ang mabining hangin na dumaan at humaplos sa aking muka. Napapikit ako at muling nagmulat nang makarinig ako ng kaluskos ng plastic bag. Pagmulat ko ay nakita kong naglalabas ng mga naglalakihang apple mango si Vicky. Nung makita niya akong nakatingin ay nginisihan niya ako at iwinagayway pa ang peeler na dala niya. Sakto! Namunga na ang apple mango namin sa bahay. Dumaan ako doon dahil alam kong paborito mo to. Dinamihan ko na. Tanda mo pa pala? Oo naman. Sa dami ng nagbago sa lugar natin at sa sitwasyon ngayon, masaya akong malaman na nandito pa pala ang lugar na to. Dito tayo madalas pumunta kapag nagkakating classes tayo. Tapos pag-uusapan natin yung plano natin sa future habang kumakain ng apple mango o kaya ng aratilis. Namiss kita, Mami. Ganun din ako, Vicky. Pasensya ka na sa kagaspangan ng ugali ko nung bagong dating ka. Alam mo na, sumipa na naman ang inferiority complex ko. Sino bang niloloko ko? Hindi yun inferiority complex, kundi inggit. Hayang ka na naman eh. Wala ka naman dapat ikainggit sa akin. Marami. Maganda ka. Ang tangos ng ilong mo. Ang kipot ng labi. Payat ng mukha mo. Yung mata mo. Bilugan na parang sa manika. Ako. Pisngot, mukha pang siopaw dahil ang laki ng panga at ang taba ng pisngi. Vicky, maganda ka. Huwag mo tayong pagkumparahin. Noong mga bata tayo, ikaw lagi ang muse natin, di ba? Madami rin may crush sa'yo, no? Natuto lang naman ako mag-ayos. Yan mo, tuturuan kita. Sabi mo yan, ha? Oo naman. Oy ha, iba na yung interest mo sa paglalagay ng kolorete ha. May nasisense akong kakaiba. May crush ka na, no? Kung sabihin ko sa'yong oo, at hindi lang basta crush. This must be love! Dahil mukhang magkakatagalan kami sa kwentuhan, napagdesisyon na naming dalawa ni Vicky na pumunta na sa bahay nila. Mainit na rin kasi ang singaw ng tubig sa tabing batis. Pangit naman kung maging nog-nog kami.
Doon kami sa likod bahay nila tumambay at nagkwentuhan habang umiinom ng ice-cold buko juice. Wala talagang kapantay ang sarap ng buko juice na malamig. Lalo na kung galing sa biniyak talaga na buko tapos pinalamig sa refrigerator. Ito naman, kung maka-exaggerate, parang walang nagtitinda ng buko sa Caloocan. Meron naman. Pero matanda na yung laman ng buko na niyadyad, may gatas, tubig at asukal ng halo yung juice ng buko. Bira yung puro tapos ang laman nakakahalo yung malauhog. O siya, sige lang. Uminom ka hanggang gusto mo. Marami tayo niyan dito. So ano na? Magkwento ka na. I'm all ears. Yun na nga. Tanda mo ba yung minsang nabanggit ko sa sulat? Yung tungkol sa pamilya ng minsang tumigil dito sa lugar natin. Dun sa may malaking bahay sa may dulo? Yung half Canadian at half Japanese? Oo, yun nga! May anak silang lalaki na 2 taon ang tanda sa atin. At isang anak na babae na edad 10 years old noon. Nagbakasyon sila. Makalipas ang 5 taon na nasa Caloocan na kayo. Naalala ko yun. High school na kami pareho ni Vicky noon. Magkalayo man, palagi naman kaming nagpapalitan ng sulat sa koryo o yung mas kilala na sa katawagang snail mail sa mga kabataan ngayon. Sa mga sulat ni Vicky halata ko nang may gusto siya dun sa binatang anak ng mga dayo. Grabe ang detalye kung ikwento niya yung lalaki. Pero never niyang nabanggit ang pangalan nun sa mga sulat niya sa akin. Hanggang sa makalipas ang 6 na buwan na panay ang banggit niya sa binatang yon, sinabi na lang niya na wala na sila at umalis na sa aming lugar. Ang di ko binanggit sa'yo, yung dahilan kung bakit sila umalis dito. Nawala kasi yung kapatid niyang babae. Dinagit ng aswang. Si Yuki. Sigurado ba yan? Sino nakakita? Siya mismo? Hindi. Nung gabing yun, may sakit si Yuki. Wala ang parents nila dahil lumuwas para sa biglaang trabaho sa Makati. Yaya lang ang kasama nila. Mahirap talaga kapag may ganun, no? Buti na lang may yaya sila. Oo, pero hindi niya nagawang ingatan si Yuki. Ano ang ibig mong sabihin? Naglambing si Yuki na gusto niyang makakita ng alitaptap ng malapitan. Kaya lumabas si Tommy para kumuha ng ilan at inilagay sa garapon. Nung wala si Tommy, may kumausap doon sa yaya at ibinalita na may gumagalang aswang. Nag-alala si Yuki para sa kuya niya at sumunod ang bata? Oo, ganun na nga. Tanging yung pantali sa buhok na white ribbon na regalo ni Tommy sa 10th birthday ni Yuki yung nakita. Duguan at may nakakapit pang buhok at parte ng anit sa dulo ng buhok. My God! Ang tanging posibleng nakakita sa nangyari nang dagitin ng aswang si Yuki. Si Mang Tomas. Yung naghahatid ng bigas? Yung kanina lang ay... Oo, siya nga. Mula noon palagi kong nakikita ang 17 anyos na si Tommy sa bahay ng retiradong manunugis ng aswang na si Lolo Tasio. Sa mga panahong hindi siya abala, magkausap sila ni Vicky. Hanggang sa magsabi si Tommy na aalis na sila sa San Isidro. Pero nangako siya na kung sakalit muling manggulo ang mga aswang o patuloy na lalala ang problema sa mga naturang nilalang ng dilim, babalik siya para tulungan sila. Nung makita ko ulit siya nung iligtas niya tayo, parang gusto kong tumalon, manakbo palayo, sugurin siya ng yakap, at panawan ng ulirat. Yung ganong pakiramdam, sabay-sabay. Wow! Malala ang tama mo. Nakakahiya naman sa'yo. Pero, aminado akong gusto ko makita niya ako. Sa paraang nakikita ko siya. Yung magustuhan niya din ako. Sa madaling salita, para maging magjowa kayo. Naman Kung saan ka masaya, Vicky, doon din ako. Kaya sigihan mo lang. Gagawin ko rin ang lahat para makita ng Tommy na yan na kayong para sa isa't isa. Salamat, Maui Ibang klase ka talagang sumuporta. Ikaw pa. Love na love kita kahit topakin ka. Oh, at siya ang tanda na dapat na tayong lumarga pa uwi kina Tia Marta kung dun ka tutulog. Baka mamaya may makasulubong na naman tayong nilalang ng dilim. Anong kung doon ako tutulog? Doon ako tutulog habang nandito ka. Dahil talagang aadahin kita sa offer na tuturuan mo akong mag-ayos.
Pero hindi kami agad nakauwi kina Tia Marta. Dahil isang bata ang sumalubong sa amin at sinabing kailangan ng nanay niya ng tulong. Bilang social worker hindi pwedeng basta deadmahin ni Vicky yun. Kaya pinuntahan namin ang bahay nila at nalaman naming tinatrangkaso pala yung nanay ng bata. Sa tingin ni Vicky may komplikasyon na rin yun dahil panay na ang ubo ng ali. Bilang kawang gawa ay inasikaso na muna namin ang bahay at ipinagluto ang bata ng mga kain pati na rin ang nanay niya. Bago kami tuluyang nagpaalam, nag-iwan pa ng sulat mula sa barangay para sa libreng check-up si Vicky. Nung magsimula kaming maglakad pa uwi ay madilim na sa labas. Medyo masukal pa naman ang lokasyon ng bahay nila dahil nasa dulo yun ng sementeryo. Ibang klase talaga tong napili mong landas, Vicky. Pagod nga, wala ding pera. Pero yung gaan ng pakiramdam dahil nakatulong ka. Ibang klase. Ay, totoo yan. Yun nga lang, ginabi tayo. Sorry, Maui. Dahil sa kawang gawa ko, nalagi tayo sa alanganin. Well, nakakakaba nga pero dalawa naman tayo eh. Isa pa, may pabaong bawang si Tia Marta sa bag ko. Kahit papaano naman siguro ligtas tayo. Nakakarami na nagdaan yung paniki na yan ah. Hindi yan paniki, Maui. Balak tayong gawing hapunan yan. Ha? Manakbo na tayo! Bago natin ipagpatuloy ang pagbabasa ng kwento ni Maui tungkol sa naging karanasan niya sa kanyang pagbabalik sa kanilang baryo, ay nais naming magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta, pagtangkilik at pagmamahal sa Aswang Diaries. Ba't kasi? Ba't ba ang galing ng timing ng mga aswang na yan? Kita nang nasa sementeryo eh. Para tuloy tayong Super Mario Brothers dito na patalon-talon sa mga puntod. Ay, nakuha mo pa talaga magpatawa. Neneng, tunog nagpapatawa ba ako? Sinasabi ko lang, ang totoo. Kumanan ka dyan sa may poste, Maui. Yan ang daan palabas. Bilisan mo, Vicky! Naiiwan ka! Oops! Maui! Saktong liko ko sa sinabing likuan ni Vicky, sumalpok ako sa kung anong solido. Matipunong katawan. Hindi yung tipong parang kinagat na ng putakte sa laki ng muscles pero sapat para sabihin mong trimmed yung katawan niya at maaari mong asahan sa oras ng kapahamakan. Naramdaman ko ang dalawang kamay niya sa likod ko at ilang sandali akong kinabig palapit sa katawan niya. Naamoy ko tuloy yung panlalaking pabango niya. Hindi yun matapang. Sakto lang ang amoy at di masakit sa ilong. Amoy bagong ligo, ganun. Pero agad kong pinigilan ang sarili ko. Oo, attracted ako sa kanya, Madam Venus. Pero respeto kay Vicky at sa nararamdaman niya para kay Tommy, ay pinili kong patayin ang anumang atraksyon na meron ako para sa kanya. Okay ka lang ba? Ayos lang. Pasensya ka na sa pagkakabunggo ko sa'yo ah. Sana nga tinagalan mo pa ang pagsubsob sa dibdib ko. Ha? Ibig kong sabihin, wala yon. Ano nga bang pangalan mo? Sigurado naman akong hindi wala akong pake ang pangalan mo. Ako si... Ha? Naku po! Si Vicky nasa na siya? Hinahagad kami ng aswang kanina! Huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Tingnan mo, oh. Dinispat siya na ng mga kasama ko ang tik-tik na gusto kayong gawing hapunan. Tuluyan na akong lumayo kay Tommy at iginala ang aking paningin. Tama siya, tahimik na yung paligid at nawala na ang amoy ng nabubulok na karne at asupre. Sa di kalayuan ay nakita ko ang mga kasamahan ni Tommy na may isinakay sa pick-up. Balot yun ng puting lona. Hinahanap ng paningin ko si Vicky. Nasaan na ba siya? Ilang sandali pa at nakikita ko siyang humahangos papunta sa kung saan kami nakatayo. Pero hindi ako ang sinalubong niya, kundi si Tommy. Tommy! Naku, buti na lang dumating kayo. Muntik na kaming maging hapunan ng aswang. Buti na lang talaga, no? Kung bakit naman kasi kayo nasa labas pa. Gayong kagat na ang dilim. Alam mo, higit kanino man, kung gaano kadelikado kapag gabi na. Pasensya ka na. Teka lang naman. Para namang mali na sermonan niyo si Vicky. Anong gusto mo? Ikaw ang sermonan ko? Wala kayong dapat sermonan.
Dahil hindi kami nasa labas para mag-gallivanting. Nagkawang-gawa si Vicky. Kahit pa, kung magkakaawang gawa, lalo't sa ganitong parte ng baryo, dapat ay dumaan muna sa tanggapan at nagsama ng tao. Isa lang ang buhay. Kapag namatay ka, patay ka na. Kaya dapat na mag-ingat. Tommy, sorry talaga. Alam ko nag-aalala ka sa amin. Huwag ka nang magalit oh. Hindi ako galit. Gusto ko lang tuluyan yung maunawaan, lalo ka na Vicky, na hindi laro ang lahat ng ito. Marami nang nasasawi. Huwag kang magpalagay-tugi. Muntik pang may madamay oh. Naiintindihan ko. Hayaan mo sa susunod. Maui, sorry ah. Mag-sorry ka din kay Tommy. Sorry, Vicky. Sa kakulangan ko ng kakayanan na ipagtanggol tayo sa aswang. Sa susunod, ako nang poprotekta sa atin para hindi ka na sinisermo na ng iba kapag nagkawang gawa ka. Nanay Marta! Nandito ng bisita ninyo! Ano bang bisitang sinasabi mo, Nena? Hindi bisita si Tommy sa ating baryo. Isa siyang residente na nagbabalik. Maui, narinig mo yun? Nandyan na daw si Tommy! Maui, tumingin siya dito. Tingnan mo. O ano pang hinihintay mo? Magpalit ka na ng damit at i-retouch mo yan nasa mukha mo. Bilis! Abilin ko sa'yo ha. Basta sapat lang para magmukhang mamula-mula yung pisngi mo. Hindi yung parang sinuntok. Sige, sige. Saglit lang ha. Habang nagbibihis si Vicky at nagre-retouch sa kwarto, nanatili akong nakadungaw sa teres. Ilang minuto pa at lumabas na siya. Magkasama kaming bumaba para harapin ang bagong dating. Dinat na namin na aligaga ang mga kasama ni Tommy sa pagbaba ng mga gamit. Si Chamarta naman at Ate Nena ay lumabas at sinalubong siya. Isang matandang lalaki ang bumaba sa kotse na tinawag ni Chamarta na, Tasyo, buti naman at lumabas kayo sa lunggayo. Ay, bira na kayong makita. Wala akong balak lumabas, Marta. Ang kaso naman itong si Tommy ay panay ang pilit. Inimbitahan mo daw kami na dumito na muna sa bahay mo. Ay, totoo yun. Kako kaysa naman lagi silang nagkakampo kung saang liblib, dito na. Maaalagaan ko pa sila ng kain at makakapahiga pa sila ng ayos. Madami naman akong kwarto dito. Talaga bang dito ka muna mananatili, Tommy? Oo, Vicky. Isa pa kaya ako pumayag ay dahil mukhang may natural kayong magnet sa kapahamakan niyang lagi mong kasama. Kesa naman lagi na lang coincidence ang nangyayari. Mas mainam nang maging totohanan ninyo akong bodyguard. Madalas na pala ulit tayong magkakasama. Buti naman ano. Nay, ako na maghahanda ng ensalada para kay Tommy. Paborito niya yun eh. Maui, maiwan na muna kita. Mag-aasikaso lang ako sa kusina. Oh, Tommy. Mukhang may galak na makita ka. Pagpasensyan mo ng dalaga namin. Masyadong excited na makasama ka eh. Ikaw na kanyang kababata. Ayos lang ho, Ate Nena. Masaya din po akong makita ulit si Vicky. Magkaibigan kami. Sinundan ko nang kitang-kita ko ang saya sa mukha ni Vicky. Lalo tuloy lumabas ang natural niyang ganda. Dahil doon ay hindi ko na napigilan ang paglabas ng ngiti sa labi ko. Nalimutan ko na may ibang tao. Nagulat na lang ako na may mga biglang nagsalita sa tabi ko. Kaya mo naman palang umiti, miss, wala akong pake. Sana dalasan mo yan. Ay, ang daya, biglang binawi ang killjoy mo. Magmumukha naman ako may yuying kung palagi ako nakangiti, di ba? Ang hirap mo namang timplahin. Mas mabuti pang kape. Di sa kape ka makipag-usap. Ay, gusto nyo ng kape? May kapeng barako sa loob. Oo, Ate Nena. Gusto ko ng kape. Basta madaling pangitiin. Ha? Ano? Ako ba'y niloloko mo, Tommy? May kape ba na bang ganon? May kape nga akong mahirap timplahin eh. Hanggang sa makapasok ng bahay ay panay ang tawa ni Tommy.
Obviously, inaasar ako dahil sa huling patatsadahan namin. Si Vicky naman ay aligaga sa pag-aasikaso sa kanya. Habang kumakain kami, ay kabi-kabila ang kwentuhan. Medyo na out of place ako dahil matagal ako nawala. Tsaka dumating si Tommy sa baryo namin kung kailan nakaalis na ang pamilya namin. Nung naghain ng panghimagas ay may sinabi si Tommy na nagpabago ng mood ni Vicky. Vicky, ang sarap pa din gumawa ng nanay mo ng panghimagas, oh. Siyempre naman. Isama ko na kaya si Ate Nena kapag paalis na kami ng San Isidro. Malaki ako magpasahod. Naku naman, Tommy. Huwag mo akong sulutin kay Nanay Marta. Masaya akong dito lang. Kung ganon, dadalaw-dalaw na lang ako dito. Anong ibig mong sabihin? Aalis ka na? Oo. Dahil nitong mga huling 3 araw, natahimik ng buong baryo. Walang pag-ataking napareport. Kaya lang naman ako bumalik dito ay para mapalayas ang mga aswang. Alang-alang sa alaala ni Yuki. Pero, malay naman natin kung nagpapahinga lang ang mga yon. Baka mamaya may umatake na naman sa amin. Paano na? Kung sakaling magbalik sila, babalik ako. Kami ng aking mga kasama. Pagkasabi ni Tommy ng gano'n, nanahimik na lang bigla si Vicky. Hindi na rin niya nagalaw ang buko salad na nasa puswelo niya o yung maliit na food bowl na kadalasan ay pinaglalagyan ng maliit na hati ng pagkain. Kagaya ng dessert, una rin siyang tumayo at nagpaalam na maghuhugas ng mga ginamit sa pagluluto. Ilang sandali pa at nagsipagtayuan na rin ang ilang mga kumakain. Nagkayayaan na pumunta sa sala para magkakwentuhan. Dahil gusto kong madamayan si Vicky, ay nagpresenta ako na magligpit at siyang magdadala ng mga hugasin sa kusina. Ay, naku, Maui. Ano bang ikaw na? Akong katulong dito eh. Hindi ko mapapayagan na ikaw na alaga ako mag-aasikaso niyan. Bitawan mong mga yan at dun ka sa salas. Kailan ka pa naging ganun ng titulo sa bahay na to, Ate Nena? Kapamilyang turing namin sa'yo ni Tia Marta, hindi isang kasambahay. Ay, tama siya, Nena. Bayaan na natin ang mga kabataan sa kusina. Parinig ka na at sumama sa akin sa salas. Tulungan na kita. Huwag na, kaya ko na to. Kayo pa tayong bisita. Kaya nga naganda ng ganito si Tia Marta tapos pagagawain namin kayo. Doon na kayo sa salas. Mukhang marami pa kayong dapat pagkwentuhan. Galit ka pa din ba sa akin dahil dun sa nangyari nung gabi? Nilimot ko na yon. Ako hindi. Alam mo ba, Ame! Marinig ka sa salas! Nang Indiang ka na! Marami pa tayong pagkikwentuhan! Ano mang sasabihin ni Tommy ay naputol nang marinig namin na sumisigaw mula sa sala si Lolo Tasio. Bumuntong hininga siya na para bang may gusto pang sabihin pero hindi na niya tinuloy. Iiling-iling siyang naglakad papunta sa sala. Ako naman ay nagpatuloy na sa pagligpit. Bitbit ang mga naduming plato ay naglakad na ako papunta sa kusina nang may kamay na tumapik sa balikat ko. Paglingon ko ay si Tommy yon. Tinanong niya ako kung nasa ang mga tasa. Gusto kasi ni Lolo Tasio ng salabat. Saktong nasa cabinet yun ng kusina kaya minuwestrohan ko siya na sumama na sa akin. Tinulungan niya ako magdala ng kalahati ng mga platong binabalanse ko at nagtuloy na kami sa paglalakad. Pagdating namin sa kusina ay nagtaka kami sa aming nabuglawan. Nagpapakulo na kung ano si Vicky sa kalderong walang takip. Tapos may nakasabit na kung anong maliit na itim na bag na gawa sa velvet ang tinatamaan ng singaw nun. Nang malingunan niya kami, para siyang ibinabad sa suka. Anong ginagawa niyong dalawa dito? kukuha ko ng tsaa para kay Lolo Tasio. Nakita kong kaibigan mo na nagdadala ng mga maduduming plato papunta rito. Kaya tinulungan ko na. Maui, bakit di mo pa hinahayaan si nanay na gawin yan? Trabaho naman niya yan. Bakit ko naman nahayaan si Ate Nena? Pagod ang nanay mo sa pagluluto. Tapos siya pang pagliligpitin ko. Di naman na tayo mga bata. Pumitch in naman tayo sa gawain, di ba? Parang may ginagawa ka dyan, Vicky, ha? Nakaabala ba kami? Sa sinabi ni Tommy ay tarantang kumilos si Vicky para patayin ang apoy ng stove.
at hablutin ang maliit na kulay itim na bag. Pagkatapos agaran niya yung isinilaksak sa bulsa niya. Kami naman ni Tommy ay magkasunod na inilapag ang mga dala namin sa lababo. Tapos nun nalingunan namin si Vicky na naglalapag ng mga tasa at inilalabas ang salabat. Sana tinawag niyo ko para hindi na kayo nag-abalang pumunta sa kusina. Nagligpit pa tuloy kayo. Magandang pangtagtag din ng pinagkainan. Pwede ko na bang dalhin yung inihanda mo, Vicky? O babalikan ko na lang? Okay ng mga to. Sumama ka na sa salas, Vicky. Para naman magkakwentuhan kayo. Paano ka? Sumama ka na din. Kaya ako na bahala dito. Makabawi naman sa mga taong wala ako. Sige na, Chupi. Lakad na kayo. Baka lumamig yan sa labat. Nang naiwan ako, napatingin ako sa relong tinutukoy ni Tommy. At gaya nga ng sinabi niya, ilang minuto na nga lang at mag-aalauna na nga. Napabuntong hininga ako. Si Tommy naman ay bahagyang tumawa. Tipong napapantastikuhan sa kawalan ko ng pansin sa oras dahil sa abala ko sa ginagawa ko. Parang wala lang ang sinabi niya at muli akong naging abala sa pagbabasa. Napatigil lang ulit ako nung magsalita siya. Ang laki siguro ng bayaran sa ginagawa mo. Walang bayad to. Talagang gusto lang namin na makapagatid ng maayos na impormasyon at malinaw na paghihiwalay ng kwentong katatakutan at katotohanan. Yung ginagawa nyo, malaki bang bayaran? O trip nyo lang magtapon ng pera? Wala sa dalawang sinabi mo. Ang sagot ay para matahimik ang konsensya ko. Ginawa kong misyon ang gawing malaya ang baryong ito mula sa pagkatakot sa aswang, sa alaala ng nakababata kong kapatid na nilamon ng aswang. Nakwento sa akin ni Vicky ang nangyari. Talaga bang walang lumapit man lang para magsabi kung nakita nilang nangyari nung gabing yon? Wala. Dahil ang nag-iisang pwede sanang nakakita ay hindi agad na lamang nakalabas si Yuki ng bahay. Kung di pa ako nakabalik at nakita kong wala siya sa kwarto niya at bukas ang pinto sa likod bahay. Sabi nga ni Vicky, katulong lang kasama nyo nun. Hindi katulong. Kung di si Vicky mismo. Siya ang kinuhang bantay ng mga magulang namin dahil malapit sa kanya si Yuki. Sa reaksyon mo, mukhang hindi sinabi ni Vicky sa'yo. Hindi. Ang sinabi niya ay ang tanging nakita ay ang puting panali sa buhok ng bata at ilang bungkus ng buhok na may parte ng anit at laman sa dulo. At ang tao na posibleng nakakita sa nangyari ay si Mang Tomas! Nagkatitigan kami ni Tommy. Sabay pang napailing. Si Vicky ay pareho may mahalagang parte sa aming buhay. Kababata at best friend ko si Vicky. Sila namang dalawa naging malapit nung wala ako. Mali na mag-isip kami na may koneksyon sa kanya ang mga nangyayari sa baryo namin. At bago pa namin maisatinig ang nasa isipan namin na wala naman kaming balak sabihin, ay sunod-sunod na pagkatok sa bakal na gate. Panabay kaming bumaba ni Tommy. Nababaan namin si Lolo Tasio sa sala, nakausap ang isang binata na taga-baryo namin. Sugatan yun. Nang matapos sila mag-usap ay kami naman ang hinarap ni Lolo Tasio. Anong nangyari, Lolo Tasio? Mayo bataki kay John. Butik nakatakas siya gamit ang mga pangondrang ipinamigay ni Tommy sa mga kabaryo natin. Pero kakailanganing maputulay siya ng kaliwang kamay. Daig pang naputukan ng plaplay. Durog ang buto. Grabe ang ginawang paglapa. Vicky? Narinig ko ang kumusyon. Pasensya na kayo at natagalan ako sa pagbaba. May sasakyan na bang maghahatid kay John sa ospital? Yung isa sa van namin. Kung ganon, tayo na. Sasama ako para may ayuda sa paggagamot at mapabilis ang pag-aasikaso sa atin. Dahil may kasama kayong taga-gobyerno. Sige, ako nang bahala sa magagastos. Tayo na. Maui, sumama ka na. Maiwan na ako dito para may kasama sina Tia Marta at Ate Nena. Sige, mag-iiwan din ako ng ilan sa mga kasama namin para may bantay kayo. Tayo na! Si Carlo, Paul at Tim ang maiiwan para magbantay dito. Yung iba sa inyo, suyurin ang lugar kung saan nakita si John. Saglit na bumaba sina Tia Marta at Ate Nena para magtanong tungkol sa fiasco. Pero bumalik din sila sa pagtulog.
Ako naman ay sumaglit sa kusina at ipinagkulo ng tubig para sa kape ang mga naiwang bantay. Pagkabigay ko ng mainit na maiinom sa mga bantay, nagbalik na ako sa ginagawa ko. Hindi din naman ako makatulog. 4:30 ng madaling araw nang marinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas. Kasunod ang langit-ngit ng bakal na gate. Ilang sandali pa at nakarinig ako ng maiingat na yabag sa hagdan. Dumating na si Vicky at nasa landing na ako ng second floor noon. Kaharap ang mga impormasyon na inaayos ko kasama ang ibinigay ni Tommy. Maui, bakit gising ka? Nakatulog ka na ba? O nananatili ka dito sa landing ng second floor? Hindi ako makatulog eh. Tensyonado dahil sa masamang balita kanina. Nag-iisa ka bang bumalik? Inihatid ako ni na Tommy. Pero, ibinaba na lang nila ako sa harap. Pupuntahan nila yung lugar kung saan natagpuan si June. Isinama din si Lolo Tasio. Sasama din sana ako pero sabi ni Tommy, baka daw magkasakit ako dahil sa puyat. Concern siya sa'yo. Lagi ka lang stress sa dami ng inaasikaso mong tao. Pero gusto ko lang naman siyang makasama. Feeling ko tuloy, iniiwasan niya ako eh. Parang dumami yata yung resource materials mo. Iniabot ni Tommy kanina. Binanggit mo daw sa kanya tungkol sa ginagawa ko. Kaya nagdesisyon siyang ipahiram sa akin ng mga lumang mga materials na to. Ang bait talaga niya, no? Maui, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano mang ginagawa ko ay agad kong tinigil at tumingin kay Vicky. Humigit siya ng upuan at ipinuwesto yon sa harap ng mesa na gamit ko. Hindi ko gusto ang timbre ng boses niya. Parang may tensyon. Sinalubong ko ang tingin niya. Ano yun, Vicky? Nabanggit kasi ni Tommy na masyado ka daw formal sa kanya. Nyo at kayo ang paraan mo ng pagtawag sa kanya. Ni hindi mo daw siya tawagin sa pangalan niya. At ni hindi mo pa daw sinasabi ang pangalan mo. Naririnig naman yung tawag niyo sa akin ah. Wala naman ako masamang tinapay sa kanya. Nangako akong susuportahan kita, di ba? Tumutupad lang ako. O nagpapapansin ka? Vicky, di ko gusto yung tono ng pananalita mo ha. Uulitin mo na naman ba ginawa mo sa akin noong panahon ni Matthew? For your information lang ha. Wala akong kahit anong balak magpapansin kagaya ng bintang mo. Nakaka-offend ka. Si Matthew. Isang madilim na nakaraan ng pagkakaibigan namin ni Vicky. 6 na taong nakalilipas. Parehas kaming 19 years old noon. Isang gwapong dayo ang nakipista sa amin. Nakilala ko siya sa Perian nung saglit akong dumalaw kay Tia Marta. Malay ko pang may 2 linggo na pala yung nagbabakasyon nun sa San Isidro at malaki ang gusto ni Vicky sa kanya. Palakaibigan si Matthew at ako naman, the ever kalog na city girl, ay nakisakay sa vibe niya. Hindi ko akalaing magkakagusto siya sa akin at babaste din niya si Vicky. Malala ang naging away namin nun at ilang buwan din niyang hindi sinagot ang mga sulat ko. Kaya nung malaman ko ang tungkol kay Tommy ay isinumpa kong pananatilihin ko ang distansya ko. Pasensya ka na sa akin, Maui. Alam ko wala kang ganung balak. Hindi mo ko tutulungan magpaganda para kay Tommy kung may ganun kang intensyon. Inaatake lang ako ng inferiority complex ko sa'yo. Nauunawaan kita. Pero gusto ko ring unawain mo ko. Wala akong kahit anumang balak na bigyan siya ng dahilan para maging interesado sa akin. Ayoko mag-away na naman tayo. Ayoko din. Pero Maui, sa ginagawa mo, lalo lang siyang nagiging interesado sa'yo eh. Kapag magkasama kami, hindi pwedeng hindi kanya mababanggit. Curious siya sa'yo. Kaya pwede ba, resolbahin mo yun? Para sa akin? Sige no. At sa tingin mo, kung sakaling alisin ko ang pagiging mailap ko, ang pagiging maliw ko, maaayos ang issue mo sa kanya? Oo. Dahil hindi mo na siya pag-iisipin, bakit ka ganun? Maui, gusto ko siya. Kakirihan man, pero patay na patay ako sa kanya. Ilang sandali kong tinitigan si Vicky. Tinitimbang ko ang sinabi niyang solusyon. Yun ba talaga ang tama? Paano kung magkaproblema na naman? Iniisip kong umalis na lang pero naisip kong
Ang pangit naman kung idadamay ko ang output ko dahil lang sa emotional issues namin. Bahala na. Kasabay ang buntong hininga ay ibinigay ko ang sagot ko kay Vicky. Sige. Para sa'yo, Vicky. Maging masaya ka na lang. Gagawin kong hiling mo. Pero sa isang kondisyon. Kahit na ano, Maui. Kahit pa pagtawid sa alambre o pakikipag-wrestling sa buhaya. Sabihin mo lang. Kung sakaling hindi ka komportable sa sitwasyon, huwag kang mangingiming magsabi. Kung masyado kami nagiging close, sabihin mo sa akin. Kung may hihilingin ka makakatulong sa paglalapit yung dalawa, sabihin mo agad. Pangako yun, Maui. Gagawin ko yan. Hanggang sa makuriri ka sa akin. Alam mong kahit kailan, hindi ako makakaramdam ng ganun sa'yo. Kuririin mo ako hanggang gusto mo. Ayun na nga, Madam Venus. Sa hiling ni Vicky ay unti-unti akong nakisama sa kanila. Binawasan ko na rin ang pag-iwas kay Tommy. Ilang araw kaming hindi nagkaroon ng direktang usapan pero binabati-bati ko na siya kapag nagkakasalubong kami at binabati niya ako. Sa mga panahong yun, nabawasan na ang fatality ng atake ng aswang. May nakakagat, nasusugatan, nakakaladkad o di kaya ay nasasaktan dahil sa pagtakbo pero wala nang tuluyang naging laman tiyan. Isang gabi, habang kasama ng grupo ni Tommy si Vicky sa pagkakawang gawa, ay naiwan ako sa bahay na mag-isa. Si Chamarta at Ate Nena na pina-escortan din ni Tommy sa tauhan niya ay wala sa bahay dahil nakikilamay sa isang kakilala na namatay sa natural na dahilan. Nasa likod bahay ako noon dahil maalinsangan ng panahon. Buti na lang at may mga pangontra ng naitanim si Lolo Tasio sa perimeter ng bahay kaya ligtas ang likod bahay na gamitin kahit gabi na. Abala ako sa pagsusulat nang makarinig ako ng mga yabag sa bubong. George? Paul? Kayo ba yan nasa bubong? Carlo? Mark? Ian? Hoy! Sumagot kayo, aba! Anong ginagawa niyo sa bubong? Bakit ang baho naman bigla? Ano to binato niyo? Paano nakapasok to dito? Parang tatalo ng puso ko nun. O kaya ay nakasiksik na sa lalamunan ko. Ang hirap huminga at pinanlakihan ako ng ulo. Nangangatog man ang tuhod ko. Nanakbo ako papasok ng bahay mula sa backdoor. Sinikap kong isara ang pinto. Pero mabilis na nakasunod sa akin ng aswang at humarang sa pagitan ng pinto at nanghamba doon ang malaking pakpak ng aswang. Hinagip ko ang silyang kahoy at ikinalang ang sandala noon sa seradura ng pinto. Alam kong hindi yun tatagal. Pero mabibigyan ako noon ng ilang segundo para makatakbo at makahagip ng panlaban sa aswang. Paglingon ko, ay agad kong nakita yung nakapatong na bote ng cayenne powder sa lamesa. Para akong baliw na dali-daling tinungkab ang takip nun. At saktong nawasak ang silyang iniharang ko, siya namang harap ko sa nakapasok na aswang. Walang pag-aalinlangan kong isinaboy sa mukha na ng pulbos ng sili. Mahaba at malakas na animoy na saktang hiyaw ang pinakawalan ng aswang. Sinamantala ko yun at nanakbo ako sa sala. Bala kong hagipin yung shotgun na gamit ni na Tommy pero bago ko pa yun nakuha, nahagip ako ng aswang. Nadapa ako at kinubabawan na ng likod ko. Doon pa silang bumukas ang front door at... Umalis ka sa pagkakakubabaw sa kanya, aswang! Tommy! Abutin mo ang kamay ko! Galit ka? Dahil naunsyami ang apunan mo. Pwes, lalo kang magagalit dahil may regalo ako sa'yo. Ito, holy water na may essence ng asin at katas ng berbena. Enjoyin mo ang lapnos ng balat mo! Iwasan mo yung buntot, Tommy! Saktong wasiwas ng buntot ng aswang ay nakailag si Tommy. Sa flower vase yung tumama. Ang aswang na namasok ng bahay ay agad na tumalilis pagkatapos nun. Dahil walang tigil na sa pag-usok ang buong katawan nun, nang masigurado namin na wala na ang aswang, saka lang ako kinausap ni Tommy. Ayos ka lang ba? Sa tingin ko naman oo. Wala naman dumudugo sa akin. Binigyan mo ako ng heart attack sa eksenang nadatnan ko eh. Sinigurado naming safe itong bahay. Ano't dinatnan kitang kinukubabawan ng aswang sa likod habang nakadapa ka? Hindi ko rin alam eh. Ang sabi sa akin ni Chamarta at Lolo Tasio, ligtas sa likod bahay dahil may mga ipinalibot daw kayo mga pangontra. Samahan mo nga ako sa likod bahay. May check-in lang ako.
Para kaming mga itik na naglakad ng magkakasunod. Inagip ko pa ang nakasandal na piko sa may kusina nung palabas na kami ng backdoor. Nangilid kami sa pader ng bahay paglabas namin pero wala na kaming nakita na kahit anong pwedeng masabing maaring sumugod sa amin. Nang masigurado ni Tommy na ligtas kami, chinek na niya yung mga itinanim nilang pangontra. Napapalatak siya ng ilang ulit. Nung naikot na niya ang buong perimeter ng likod bahay, naupo kami sa metal na upuan ng garden set. Hindi ko ito maintindihan. Kami ni Lolo Tasyo ang nagtanim ng mga pangontra. Nagsabit pa kami ng mga bawang at balot ng asin sa paligid. Pero parang dilimas ang lahat ng yon. May iba bang nakapasok dito? Sa alam ko wala. Si Lolo Tasyo lang, yung mga kasama mong tauhan mo. Ako, si Vicky, Ate Nena, Tia Marta at ikaw lang. Sigurado akong wala sa mga nabanggit mo ang mag-aalis ng mga yon. Anong nangyari dito? Sorry, hindi kita mabigyan ng maayos sa sagot. Okay lang. Siya nga pala. Napansin kong nawala na yung kapormalan mo sa akin. At masaya din ako na kinakausap mo na ako. Salamat. Okay lang. Siguro naman ngayon, pwede na tayo magkakilala ng ayos. Ako si Tommy. Ako si Maui. Maui. Nung unang gabi ng paghaharap natin, pasensya ka na sa nangyari. Nag-iingat lang talaga ako. Hindi ko sasabihing ayos lang. Pero ngayong nasaksihan ko first hand yung nangyayari dito, nauunawaan ko. Sino kaya yon? Tommy! Nagdag ka ba? Si Lolo Tasyo yun. Nilabas namin si Lolo Tasyo at pinatuloy sa loob. Hapong-hapo ang matanda, kaya pinakalma na muna namin siya at pinainom ng tubig bago namin siya hinayaang magsabi ng sadya niya. At nang sa wakas wala na ang hapon niya. Tommy, ayaw kitang palungkutin. Pero may nadiscover ako tungkol sa nangyari sa kapatid mo. At sa kasalukuyang nangyayari dito sa ating baryo. Ano po ba yung Lolo Tasyo? Kausap ko kanina si Tandang Petra. Kasamahan ko siya nung ako'y aktibo pang nanunugis ng aswang. Ang sabi niya sa akin, ang huling biktima ng aswang na naitala ay ang nakababatang kapatid mo. Si Yuki? Oo, tama ka doon, Maui. Ngayon itong kakaiba at eratikong pagsugod-sugod ng mga nilalang ng kadiliman ay hindi natural. Wala naman ho talagang natural sa pagkakaroon ng mga aswang sa isang lugar. Maui, iha, ang mga pag-atake ng aswang ay tao ang may kagagawan. Ano ho? May nangungulam at hindi tao ang punterya niya, kundi ang baryo. Sa madaling salita, may gumagawa ng ritual dito at nagtatawag ng aswang. Sinasabi ba ninyong may nananadyang tawagin ng mga aswang dito? Pero bakit? Ang dami na nasasaktan. Ang dami na nasasawing buhay. Yan ang hindi pa natin alam. Dapat din natin alamin kung sino ang nag-oorasyon para mahinto na ang lahat ng ito. At may isa pa akong sasabihin sa inyo. Ano po yun? Mas tumindi ang aswang ngayon. Kaya na nilang manggaya ng boses. Kaya pakaiingat kayo. Pero alam mo kung ano yung nakakatawa, Madam Venus? Ang pagkakataon ay mapagbiro. Kasasabi lang ni Lolo Tasyo, di ba? Nang sumunod na gabi, habang kasama ako ni Tommy at Vicky sa pagsugsog nung nag-oorasyon, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap sa bahay. Ayon kay Tia Marta at Ate Nena, ay ganito ang nangyari. Papagabi na nun. Nanay Marta, takip silim na. Bakit parang hindi pa yata kayo nag-uutos na magluto na ako ng hapunan? Ay, hindi na tayo magluluto. Masaya na ako sa pangat. Pangat? Nanay Marta, adobong baboy lang na nung isang araw pa natin niluto ang nandyan. Kaya nga, pangat. Pangatlong init. Ay, naku kayo talaga. Ako'y niloloko ninyo Ay, sumasarap ang adobo sa bawat painit. Nagiging malangis-langis. Okay po.
Gusto niyo na bang kumain? Magsara na muna tayo ng bahay para hindi tayo aandap-andap. Nakakaanwang kumain na. Panay ang sulyap dating kung ano na baga ay nakakawalang gana. Si Tia Marta ang naging bahala sa harap ng bahagi, habang si Ate Nena naman ang nag-asikaso sa may kusina at second floor ng bahay. Pero nakatapos na si Tia Marta at nakapag-init na ng ulam, wala pa ding Ate Nena na pumupunta ng kusina. Kaya naman chinek niya kung ano nang nangyari. At ayun na nga, Madam Venus. Natanaw ng Tia Marta si Ate Nena na naglalakad sa labas. Yapak at panayang tawag sa pangalan ni Vicky. Dahil sa edad ni Tia Marta ay hindi agad siya nakatawag ng tulong. Wala kasi noon ang mga bantay na iniwan ni Tommy. Ang pobreng matanda, kinailangan pang magsisigaw upang may makapansin ang nangyayari. Buti na lang at may nakapansing kabataan kay Tia Marta at nahagipagad si Ate Nena. At nung ibalik siya, Ayoko! Huwag niyo akong ibalik! Si Vicky ko, tinatawag ako! Ayos ko, Nena. Wala si Vicky doon. Pagkakasama sila ni na Tommy at Maui. Hindi! Nandun siya! Humihingi siya ng tulong. Kinuha daw siya ng aswang. Ay, Nena naman. Linawan mo nga yung isipan mo. Ika'y nilalansi ng aswang para makuha ka at kainin. Makinig ka nga sa amin. Ano ba? Sabi ng pakawalan niyo ako! Nanay Marta, anong nangyari? Bakit ako nakayapak? Bakit ako hawak ng mga taong to? Pasensya ka na, Nena. Kinailangan kitang sampigahin. Nahipnotismo ka ng boses ng aswang. Muntikan ka ng maging labang tiyan na laang. Lagi na lang ako naiiwan no? Dati, ako ang laging kasama. Pwede ka namang sumama sa amin, Vicky. Ayos na bang pakiramdam mo? Hindi ka na-rattled? Yun na nga Gustuhin ko man, tuwing may isip ko na muntik ka nang mawala si nanay. Hindi ko siya kayang mawala. Paano na lang kung punteryahin ulit siya ng aswang? Hindi ko alam ang gagawin ko kapag napahamak siya. Nauunawaan ka namin, Vicky. Magpapaiwan na lang ako. Hindi, sumama ka. Nakakahiya kay Tommy. Pinoprotektahan niyang baryo natin. Tapos, hindi man lang siya masamahan ng mga taga dito. Sumama ka na, Maui. At mag-iingat ka. Kayo ni Tommy. Umuwi kayo ng ligtas, ha? Mga alitap-tap. Matagal na ako hindi nakakakita ng mga ganito. Mukhang tama nga si Lolo Tasio. Hindi normal ang pananalot ng mga aswang sa lugar na ito. May tumatawag lang sa kanila. Paano mo nasabi? Sa mismong burol na ito ako pumunta nung gabing nilamon ng aswang si Yuki. Sa banda doon, sa may gitna ng palayan. At kung saan nakita ang ribbon na puti na regalo ko para sa birthday niya. Sorry. Naalala mo tuloy ang isang malungkot na pangyayari. Hindi naman. Ang totoo niyan, binala kong pumunta rito para kumuha ng kasagutan. Paano kasagutan? Isa sa itinuro sa akin ni Lolo Tasio ay kapag may aswang na naninirahan sa paligid ay hindi lalabas ang mga alitap-tap dahil kontaminado ang hangin ng kadiliman. Sa nasaksihan natin ito, kumpirmado nga ang sapantahan ni Lolo Tasio. nagpasya kami ni Tommy na tumigil sandali sa lugar para panoorin ng mga alitap-tap. Naupo kami sa damo at ikinuwento niya sa akin ang pagsusumikap niya ng ilang taon para lang maging mapera siya. Na matapos namatay si Yuki ay nagpaturo siya ng iba't ibang paraan ng paglaban sa nilalang ng dilim. Dahil doon ay hindi lang siya sa Pilipinas na natili. Kahit sa ibang bansa ay nakaabot siya. Marami siyang nakilala. Sumosyo siya sa negosyo at di naglaon ay naging bilyonaryo siya in his own right. Sa pagbalik niya sa Pilipinas ay dala niya ang iba pang dagdag kaalaman. Sinulatan din niya si Vicky at kinumusta. Para namang naglalaro ang pagkakataon, no? Bigla na lang nagkaroon ng baha ng mga pag-atake ng aswang dito sa bahay natin. At kagaya ng ipinangako ko noon, nagbalik ako para palayasin ang mga aswang ng permanente. May sama ka pa rin ba ng loob sa lugar nito? After all, dito nawala si Yuki. Kung una, oo.
Pero nung makakausap ako ng isang monghe sa Japan, habang dinadalaw ko ang relatives ng tatay ko doon, Nabanggit niya sa akin ni Vicky na half Japanese ka. oo. Dahil dun sa monghe, natutunan kong tanggapin na ang pagkawala ni Yuki ay siyang nagtulak sa akin para marating ang kinalalagyan ko ngayon. Para makatulong sa iba, may saysay ang pagkawala niya. Ang tibay ng loob mo, Tommy. Bukas din ang iyong isipan. Nakakahanga ka. Salamat. Pero aaminin ko sa'yo, masakit pa din. Sa tuwing maiisip ko kung nagdusa bang kapatid ko, nung nilalapa siya. Nag-iiyak ba siya? Tinawag ba niya sina mama at papa? Umaasa ba siya na darating ang kuya niya? Tommy, Pasensya ka na, Maui. Mapangit no? Kalalaki kong tao, hindi ko mapigil ang iyak ko. wala sa kasarian yan, Tommy. Ang sino mang nawala ng mahal sa buhay, natural lang umiyak. Salamat. Maraming salamat sa pagkikinig sa akin. Sana kung nasan man si Yuki, alam niyang mahal na mahal ko siya at hindi ko siya nalilimutan, na palagi ko siyang ipinagdadasal. Sumubsob si Tommy sa balikat ko at tuluyang umiyak. Hinayaan ko lang siya at matagal din kaming nanatili sa ganong posisyon. Unti-unti ay humina ang mga pag-iyak niya hanggang sa mga pagsinghot na lang ang natira. Nang tuluyan na siyang tumahimik, ay kinuha niya ang isang kamay ko na nakalapat sa kandungan ko at marahang pinisilyon. Gaganti din sana ako ng pisil nang may papansin ako. Tommy, kapag ba may aswang na aali-aligid sa paligid, umaalis din ang mga alitap-tap? Oo. At ngayong nabanggit mo yan, nawawala nga sila, no? Kalasan mong pakiramdam mo, Mami. May kasama tayo dito. Tommy, palapit sa atin ang kaluskos. Papalapit din ang amoy bulok na karne. Ilabas mo yung buntot pagi. Tommy, dabo! Saktong igpaw ng aswang ay inihaplit ko ang buntot pagi. Tinamaan yun sa panga at pagulong na humagis palayo kay Tommy. Pero dahil hindi naman ako ganun kabihasa sa paggamit ng naturang armas, ay di napuruhan ng aswang. Humirit pa yon ng panibagong sugod. Animoy isang sasakyan na nagmaniobra lang. Kinagip ni Tommy ang double-barrel shotgun niya at point blank na tinira ang ulo ng aswang. Akala namin clear na, pero isa pang aswang ang tumalon mula sa itaas at lumanding kay Tommy. Dahilan para matumba siya ng patihaya. Nagmamadali kong binunot sa bag ko ang sinaunang punyal na pinadala ni Lolo Tasio at walang takot kong itinarak sa tuktok ng ulo ng aswang. Sa halip na dugo ang pumulandit, ay usok ang lumabas doon na may kaakibat na nakakasukang amoy. Ilang sandali pa at naging abo ang aswang. Tommy, nasaktan ka ba? Physically? Hindi. Medyo na-hurt lang ng konti ang pride ko bilang lalaki. Pero grabe. Maganda palang magkasama tayo. Galing ng tag team natin. Nakapagbiro ka pa ha? Muntik na nga tayong malapa. Kailangang ma-report natin ito kay Lolo Tasio. May paliwanag na kung bakit naabo din ang mga katawang kinolekta namin. Hindi na naaral ng taga-saliksik namin sa laboratorio. Mabuti pa umuwi na tayo. Bago pa maisipan ng kung sinong demonyong nag-uurasyon na magpadala pa ulit ang kampo ng kadiliman. Pauwi na kami at binabagtas na ng sasakyang gamit namin ni Tommy ang mabatong daan papunta sa bahay ni Tia Marta nang mamataan namin si Vicky. Tumatawid siya sa lumang tulay na kumukonekta sa baryo at abandonadong sementeryo. Yung lugar na kung tawagin ng mga matatanda ay libangan ng mga aswang at mangkukulam. Nung una, inisip pa namin na baka nagkakamali lang kami o baka namamalik mata. Pero nung minsang lumingon yung babae, ay malinaw naming nakita na si Vicky nga yun. Kung bakit namin siya nakita at kung paanong di niya kami napansin, simple lang. Nung may napansin kaming taong naglalakad, agad pinatay ni Tommy ang headlights nung sasakyan. Bilog din ang buwan nun, kaya parang may ilaw ang paligid. Sakto namang napatigil kami sa likod ng matataas na talahib. Ano gagawin ni Vicky doon? Delikado na dahil malalim ang gabi. Kabilugan pati ng buwan. Di alamin natin. Mukhang ayaw naman niya makita ng kahit na sino. Kita mo, palingalinga pa. Kung sakaling magalit man siya,
Dahil sunundan natin siya, di sabihin natin concerned lang tayo. Curious na din. Ang mahalaga, masigurado natin na safe siya. Sige na nga, bahala na kung magalit siya. Bumaba kami ni Tommy nung sasakyan at tiniktikan namin si Vicky. Sa abandonadong sementeryo nga siya pumunta. Sa pinakadulo. Kung saan may lumang altar na may rebulto ng nakadapong taong paniki sa isang baliktad na krus. Inilabas niya sa sakong gawa sa buri ang isang manok na nitibo at hinawakan yun sa paa. At sa liwanag ng buwan ay isang madilim na lihim ang aming nalaman kay Vicky. Huwag kang magreklamo. Ang buhay mo na ang kukunin ko ay magliligtas ng buhay ng nanay ko. Ang daya naman kasi nitong kakontrata ko. Ubod ng higpit eh. Nalibang lang ako nakasama si Tommy. Naniningil na agad. Umayos ka nga sabi eh. Napipikon ako sa yung visit ka. Pag ganitong pati si nanay ay idinadamay. Bakit ba hindi na lang yung gagang Maui na lang na yon? Inaagaw niya sa akin si Tommy. Ako pa talaga? Wow naman. Nung gabing pauwi nga yun dito, nag-orasyon talaga ako na may dumating na aswang para aksidente siyang mabaril ni Tommy. Ay, ang galing lang talaga ng pulso ni Tommy. Hindi pa nabaril ang gaga. Si Vicky ba talaga yung nakikita natin? Hindi ko na alam eh. Hindi ganyan ang pagkakakilala ko kay Vicky. Yuki, patawarin mo ako nung gabing yun. Hindi ko alam na susunod ka sa kuya mo sa burol. Nalibang lang talaga ako sa pakikipagchismisan. Nilapa ka ng malaking aso at kinaladkad. Hindi ka nilapan ng aswang. Patawad sa pagsisinungaling. Sari-sari ang naramdaman kong emosyon nun. Galit, kilakbot, pagkalito at awa para kay Tommy. Wala siyang ibang ninais kundi ang tulungan ng lugar nila na magpalayas ng mga aswang. Pero ang totoo pala, biktima ng aso ang kapatid niya. Napatitig ako kay Tommy. Blankado ang mukha niya pero agad na naging poot ang nakarehistro doon nang marinig namin ang sunod na mga sinabi ni Vicky. Ito ang alay ko, Panginoon ng kadiliman. Tanggapin niyo at huwag niyong idamay ang mga mahal ko sa buhay. Kagaya ng kasunduan natin. Nagtatawag lang ako ng aswang para bumalik si Tommy dito at tuparin ang pangako niya. Kasama ng manok na to at ang buhay ni Maui. Hinihiling ko na bigyang katuparan niyo ang pagkakaroon ng aswang sa baryong ito. Sa iisang dahilan, para maging bayani namin si Tommy! Baliw ka, Vicky! Anong ginawa mo sa baryong ito? Paano mong naatim na manakit at kumitil ng buhay ng iba? Ang dami nang nasawi dahil sa kalokohan mo! Tommy, anong ginagawa mo dito? Nandito din ako. At nandito din kami. Mula sa likod ng nagtataas ang mga talahib sa kabilang ibayo ng sementeryo ay lumabas si Lolo Tasio kasama si Tia Marta. Maging si Ate Nena na panay na ang hagulgol ay nandun din. At si Vicky, ayun siya, hawak ang manok na gilit na ang leeg. Nagtutulo na yung dugo sa lupa. Pagkalito ang nakarehistro sa mukha niya. Bakit kayo nanditong lahat? Pinaghihinalaan niyo ako. Kailan pa? Dito lang, Neneng. Nang mapansin namin kakaiba ang mga kilos mo, na base sa ganda ng mood mo ang paglabas ng mga aswang. Wala akong ginagawang masama. Gusto ko lang bumalik sa atin si Tommy. Natuparin niya ang pangako niya. Vicky, tama na to. Itigil mo na ang ginagawa mo. Bakit? Ano bang mali? Nagawan ko ng paraan na makuha ang gusto ko? Madali para sa inyo na husgahan ako. Dahil hindi kayo ang pango ang ilong! Ang malaki ang mukha na parang siopaw at mahina ang tuktok! Pwede ba? Huwag mo nang depensa ng kasamaan mo. Ibalik mo na ang white ribbon
na pang-ipit ni Yuki sa buhok na ninakaw mo. Anong sinasabi mo? Alam na namin ang mga ginagamit mong pang-akit sa aswang ay ang ribbon na nakamatayan ni Yuki. Inaakit mo ang mga aswang sa pamamagitan ng orasyon. Tinutukso mo sila sa dugoy ni Yuki. Ginawa ko lang yan para makasama ka ulit, Tommy. Huwag kang magalit. Alam kong ito ang gusto ni Yuki para sa ating dalawa. Butong-buto siya sa akin na maging asawa mo at ate niya. Anak, tama na. Itigil mo na to. Wala kang ibang hinihiya kundi ang sarili mo. Ayoko! Okay lang si Tommy! Hindi siya mapupunta kahit kanino! Lalo na kay Maui! Nag-anyong taong paniki na aswang si Vicky. Bayolente at mabangis. Nagwala siya at marami sa mga tauhan ni Tommy ang nasaktan. Sa gitna ng mahigpitang labanan kay Vicky, ay inutusan ni Tommy ang ilan sa tauhan niya na itabi ang mga nakakatanda para di madamay. Ang bawat igpaw ng mga bias ni Vicky ay aming sinala gamit ang buntot pagi at mga basto na gawa sa uway at kamagong. Habang nilalansi namin siya ay inihanda na namin ang bintetadong lubid at siyang ginamit namin na panggapos sa kanya. Nang mahulap na namin siya at napaluhod, ay saka lumapit si Ate Nena sa kanya. Hayaan ninyong kausapin kong anak ko. Ate Nena, baka husaktan niya kayo. Hindi pa siya nagbabalik sa anyong tao. Huwag kang mag-alala, Tommy. Anak ko yan. Kahit ano pang anyo niya, alam kong makakaabot sa kanya ang aking pagmamahal. Akong nanay niya eh. Salamat at hindi niyo siya sinaktan. Vicky, anak. Alam kong naririnig mo ko. Bumalik ka na sa dati. Hindi pa naman huli ang lahat. Hanggat may buhay, may puwang ng pagbabago. Hindi ko maipapangako sa iyo na magiging madali ang lahat. Pero hanggat nandito ako, kakayanin natin. Ano kung nabigo ka sa pag-ibig? Anak, hindi yun nakamamatay. Maging ako man ay bigo sa ama mo. Binuntis lang ako. Pero Vicky, aking pinakamamahal na Maria Victorina, itinuturing kitang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Bumalik ka na sa akin, anak. Nay! Tay! Sakit-sakit lang ho eh, Nay! Ang tagal ko siyang hinintay. Tapos nung magtapat ako sa kanya, tinanggihan ako ni Tommy, Inay. Si Maui daw ang gusto niya. Bakit hindi ko makuha ang gusto ko, Nay? Gusto ko lang namang lumigaya. Anak, ang kaligayahan ay hindi para kunin ng persahan. Kusayang umuusbong kung para sa iyo. Ang bagay na sa pilitan, sa laghati lang ang kahihinatnan. Bata ka pa naman. Marami pang pagkakataon. Marami pang lalaki. Matagal na umatungal si Vicky sa kandungan ng nanay niya. Kami naman ay hinayaan lang sila. Hindi dahil pinatawad namin ang kasalanan ni Vicky, kundi dahil respeto sa nanay niya na si Aling Nena. Ang kasalanan ng anak, hindi dapat ipabalikat sa magulang. Lalo't hindi naman inimpluwensyahan ng magulang ang anak sa kasalanang ginawa. Nang sa wakas ay tumahan na si Vicky. Pinakiusapan siya ng nanay niya na ituro na kung nasa ng katawan ni Yuki. Nung una tumanggi pa si Vicky na alam niya, pero nang nakiusap na din si Chamarta at Lolo Tasio sa kanya, tinuro na din niya. Doon sa likod ng rebultong inaalayan niya ng dugo, nakahimlay ang katawan ni Yuki. Yuki, uuwi na tayo. Tauhan ni Tommy ang lumapit sa kanya at tinabutan siya ng sa intindi ko ay kumot na pambata. Ibinalot niya doon ang kalansay pagkatapos ipinatungan ng ribon na puti. Ang araw na nakuha namin si Yuki ay ang mismong araw pala ng kapanganakan niya. Ang grupo ng tauhan ni Tommy na kasama ni Lolo Tasio ang umasikaso sa mag-ina. Si Chamarta naman ay sinamahan ng dalawa sa tauhan ni Tommy. Kaming dalawa lang ang naiwan sa sasakyang ginamit naming pangtitiktik kay Vicky. Sa likod nun, kung saan niya inilapag ang nakabalot ng mga kalansay ni Yuki. Sabay naming pinanood ang pagbubukang liwayway.
Papasikat na ang araw. Oo nga. Maui, salamat sa pagsama mo sa akin. Masaya ako na nakita mo ng kapatid mo. Yung tungkol sa ating dalawa. Hindi ko alam kung magiging ayos tayo kung ngayon natin yun itutuloy. Bigyan natin ng panahon ng isa't isa. Kung talagang tayo, edi tayo. Magkikita tayo kahit pa mag-inusan tayo. Sa pag-alis mo ba ng San Isidro, iiwasan mo ako? Hindi ko alam. Sakaling manaig ang pagkaawa ko sa kaibigan ko, baka oo. Kung manaig, Panabay kaming umalis ni Tommy ng baryo namin. Nagbus ako sa kabila ng pag-alok niyang isasabay na ako pa Maynila. 5 taon kaming walang komunikasyon. At sa panahon na yun, hindi rin naman ako nagkaroon ng romantikong relasyon. Taong 2005 nung mapapunta sa akin ang assignment ng pista ng San Juan. May sarili na kaming domain noon. Sabi ng head namin, mag-donate ng pondo. Maaga akong pumunta dahil yun ang bili ng kontak ko doon. Nakatira sila sa isang kanto na may kalayuan sa sentro ng kasayahan. Pagdating ko doon, walang tao. Malinis ang paligid. Sa note na natanggap ko, basta pagdating mo sa dulo, bigla kang kumanan. Ginawa ko yon at binati ako ng itim na baril ng lalaking nakaitim din mula ulo hanggang paa. Hindi ko kita ang kahit ano sa kanya. Dahil ang mata niya ay natatakpan din ng mamahaling shades. anong kalokohan to? Anong ginagawa ng katulad mo sa iskinitang ito? Delikado para sa isang babae na mag-isang pumupunta sa ganitong lugar nang walang kasama. Hindi ako nag-iisa. Magkikita kami ng boyfriend ko dito. Kaya pwede ba? Alisin mo yung pagkakatutok ng... Basta... Water gun? Sa tingin mo ba talaga itututukan ko ng totoong baril ang mapapangasawa ko? Unang hinubad ng lalaki ang suot niyang face mask, kasunod ang shades. Tumumbad sa akin ang mga matang pinakamaganda sa lahat ng nakita ko sa tanang buhay ko. Kasunod ang paghuhubad niya ng sombrero at ng jacket na itim. Si Tommy. Sa sobrang tuwa ko ay nag-unahan ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ko. Na gumagalang, Maui. Saan kaya tayo makakahanap ng Tommy, ano? May idea ba kayo? Pa-share naman sa comment section. Pero biro, sana maging matatag tayo kung